ng bayan ng Lord? Wala akong masyadong inaasahan sa magiging zona ng Pangulo. Kasi for 4 years in the administration of PBBM, walang kahit isang makabuluhan na batas na naipasa o na-include man lang dun sa priority. Specifically for wages, tapos doon sa pag-address sa problema ng mga manggagawa. Take note, there are 2 pending bills in the House of Representatives. First is the legislated wage increase 200 pesos. Kung nakatenga, hindi umuusad. Second, House Bill number 8081, yung magbubuwag ng provincial rate. Nakatenga rin, 200 congressman ang sumusuporta dito, take note, including House Speaker Bo GB. Pero malinaw ang tugon ng administration na hindi ito priority. So anong i-report ng Pangulo tungkol sa mga manggagawa? So that's the problem. Kaya walang masyadong inaasahan, pero kung may masasabi si Pangulong Bongbong Marcos at ipapangako niya, sasabihin niya na i-include ito sa priority bill ng administration, ako pang unang papalakpak. So, Pagdating dun sa ano yung hinahin ng ating mga ordinary manggagawa? Una, ang panawagan kasi dalawa no? Sahod itaas, presyo ibaba. Sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, numero 1 dyan yung prices of petroleum products. May nakabinbin na tanggalin yung value-added tax on electricity and petroleum products. May ginawa bang administrasyon? Wala. So ang taas ng bill sa kuryente, ang taas ng bilihin, ang taas ng tubig, walang ginagawa yung administration. So sa sahod, pinagmamalaki yung 85 pesos dito sa NCR. Take note, hindi naman yan dahil sa Pangulo. Yan ay bunga ng patuloy na pangangalambag at pagkilos ng mga manggagawa. Pero kulang pa rin yan. So based on our computation, at least 200 pesos ang dapat na idagdag. pagdating sa korupsyon, anong inaasahan yung sasabihin ng Pangulo? Tingin ko baka ipagmalaki niya yung mga naipakulong in the recent months. Pero alam ng mga Pilipino na meron pang mga big fish dyan. In fact, pag sinundan lang natin yung binabanggit mo ng mga nasangkot sa flood control scandal, itinuturo na mismo yung Malacanang. Pero wala pang kahit isa na naimbestigahan sa Malacanang. Even the President himself. Sabi, meron pa sabi daw mamaya. O inaasahan namin baka mabanggit si former Speaker Martin Romualdez. Tignan natin kung may masasabi si Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto ng mga kababayan natin, ng mga manggagawa, talagang may makulong. Hindi yung kaalaban lang ng administrasyon. Even the closest allies of the President, kung sila isang sangkot sa flood control scandal, ikulong. Salamat. Thank you. Salamat, sir. Thank you. Boss.